Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ngayong umaga ay magbubulay-bulay dito po sa aklat ng John chapter 10, verse 27. Ang sabi po ng Bible, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So nais ko po na bigyan natin ng pansin at pag-aaral yung pong binigyan ko po ng title na Following Jesus. Manalangin muna tayo. O aming Ama, O Diyos ng Israel, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito na muli po makapagbabahagi po ng salita mo. At ito po, Panginoon, ay tumimo sa isip, sa puso ng bawat isa at aming pong makita ang kahalagahan nito sa buhay namin, paano namin ito masusunod, paano namin may papamuhay, anong dapat namin gawin, Panginoon, upang kami lumago, tumatag at tumibay at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nakita po natin sa pagsunod sa Panginoon, ito po ay isang pribilehiyo na maaring magawa ng isang anak ng Diyos, ng isang mananampalataya. So, ilang taon na tayong Kristiyano at dumating na po ba tayo sa punto ng buhay natin na ating itinalaga yung ating sarili na tayo po ay susunod sa Panginoon? Lord, I will follow you. Well, alam ho natin lahat na ang unang hakbang sa pagsunod ay yung pong pagsunod sa tubig ng bautismo. You must be baptized because that is the first step to obedience. So dito po sa talatang ito, ay makikita po natin yung kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Now, bigyan natin ng diin at pansin sa ilang mga susing katotohanan na pwede po natin ditong makita. Sa salita ng Diyos, mula po nang tayo ay tumiwala, nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, tayo nabautismohan, at tayo nagpasyang maglingkod sa Diyos, ay makikita po natin sa banal na kasulatan itong mga katotohanan ito. Ano po yun? Una, papapansin ho natin dito nang sabi ng Bible, "My sheep hear my voice." This is actually the sovereign's distinction. Kaya nga, makikita nyo yung there is something unique about the voice of God. At ito'y dapat maging clear sa atin that the voice of Jesus Christ is the very voice of God. Kaya kapag sinabi ng Panginoong Jesus, ang Diyos ay nagsasalita kasi ang Panginoong Jesus ay Diyos. He is actually God. Kaya sapagkat siya ay Diyos, siya ay Panginoon. At siya ay salita, alam po natin yan, ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay Diyos, di ba? Sabi ng Bible, "In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God." Sabi ng verse 14 in John chapter 1, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God." Kaya ho, nakikita natin na yun hong sovereign's distinction, yung pagiging pagkakaiba ho nung talagang pinakamakapangyarihan, yung tinig ng Panginoon na ating sinusunod, na nasabi ng Bible, "My sheep hear my voice." Kung tayo'y mga tupa ng Panginoon, pakikinggan ho natin yung tinig ng ating Panginoon. Kaya yung ang mapapansin ho ninyo doon sa verses 4 o verses 3 ng John chapter 10 hanggang 5, ang sabi, "To him that the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice." Verse 5, "And a stranger will not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the strangers." Kaya very distinct yung mga tunay na mga tagasunod ng Panginoon, kasi yung alegorya na to ay tumutukoy doon sa mga tupa. We are the sheep and Jesus Christ is our shepherd. So kilala natin yung tinig ng ating Panginoon sapagkat kilala niya tayo at kilala niya rin natin siya.
Kaya kapag pagdating ho sa sinasabing tinig ng Panginoon, it is the Word of God. This pertains to the Word of God. Sa Bible, meron hong binanggit patungkol sa tinig ng Panginoon, and the first mentions of the voice in the Bible is the voice of God. Doon sa Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi, and they heard the voice of the Lord God knowing in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees in the garden. So nakita natin, they heard the voice of the Lord God. So napapansin nyo yung distinction of His voice. It is demonstrated, it demonstrated the presence of God. Ipinapakita ho dyan yung presensya ng Panginoon. And the second distinction of His voice is that it was demonstrated, the power of God. It demonstrated the presence of God. It demonstrated the power of God. And then, makikita rin ho natin yung tinig ng Panginoon ay nagpapahayag ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan, at yung distinction ng kanyang tinig, it demonstrated the preeminence of God. Ibig sabihin ng preeminence, meaning siya yung importante, siya yung pinakamahalaga, siya yung una sa lahat. Okay? Kaya, ang susi ho para tayo maging talagang matagumpay na mga Kristiyano ay maunawaan natin yung kahalagahan of discerning the voice of God, yung tinig ng Panginoon. Kaya my sheep hear my voice. Alam natin kung ito'y tinig ng Panginoon. Alam natin na ito'y talagang salita ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay nangungusap sa atin, gumagawa sa atin, kumikilos sa puso natin, sa isipan natin. So secondly, hindi lamang ho the sovereign's distinction. And then also we could see the shepherd's detection. Ano sabi ng Bible? And I know them. Kaya ho, mas malinaw na malinaw ho dito na binanggit ho sa Biblia na yung nakikilala ho ng pastol kung sino yung kanyang mga tupa. Kapag hindi sa Panginoon, ay alam ng Diyos kung alin yung hindi sa Kanya. Opo, maaring may doon sa mga tupa na yan, ay maaring may naligaw na sheeps in wolves in sheep's clothing, and yung wolf hindi niya alam kung ano yung tinig ng Panginoon. Hindi niya pwedeng ma-discern, hindi niya pwedeng malaman, but the shepherd can detect. And ang sabi ng Bible, and I know them. And then binanggit doon sa verse 26, ye are not of my sheep. Sapagkat alam ng Panginoon na hindi lahat doon sa kawan ay kabilang sa Kanya. Kaya ang kilala ng Panginoon yung mga kawan na talagang kabilang sa Kanya. Ngayon, kung kilala natin ang Panginoon, kilala din tayo ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, kaya ba nating sabihin, well, I belong to God because He belonged to me? Well, of course, masasabi natin yan. We know dahil sa relasyon natin sa Panginoon, He is our shepherd, He is our good shepherd. We know Him and He knew us. He knows all about us. Alam niya kung sino tayo, alam niya kung sino yung sa Kanya. Knowing the voice of the Savior, the shepherd is also our Savior. Tagapagligtas din natin ang ating Panginoong Kristo. And knowing the voice of the Savior is important. Alam ho natin na ang ating Panginoon ay talagang nangungusap, gumagawa sa Kanyang mga salita, sa isip, sa puso ng mga tao. Kaya nga ho, God is omniscient. Kasi bakit? Alam niya lahat ng bagay. Pag sinabing omniscient, all-knowing. Kaya ang sabi ng Bible, and I know them. Kilala ko sila. Kilala ko sila. Kilala tayo ng Panginoon. Okay? Kilala natin ang Panginoon. Ang tanong, kilala naman kaya tayo ng Panginoon? Alright? So Matthew 7:23, ang sabi, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Ano yung mga katotohanan na pwede nating makita dito? Una, He knows who is saved. Alam ng Diyos kung sino yung mga ligtas. Sabi na in verse 14, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Alam ng Diyos, alam ng shepherd kung sino yung kanyang mga tupa. At ang sabi, and am known mine. Alam ng sheep kung sino yung kanilang shepherd. At alam din ng shepherd kung sino yung kanyang mga tupa. Okay? Now,
kapag yung profession ng tao ay false profession, parang dinadaya niya lang ang Panginoon. Okay? Kaya dapat talaga totoo at tunay yung ating profession of our faith, yung ating kaligtasan, yung ating pagkilala, yung ating relasyon sa Panginoon. So, una, He knows who is saved. Pangalawa, He knows His sheep. Alam niya kung sino, okay, kung sino yung kanyang mga tupa. And then, He knows His sheep. Alam niya kung sino yung kanyang mga tupa. Number 3, He knows who is saved and who is not saved. Alam ng Diyos yan. O tayo sa sarili natin, maaring sa puso natin, sa isip natin, alam natin na tayo ligtas. Pero, tiyak ba natin talaga sa sarili natin kung talaga tayo ligtas? Do we know? Are we sure that we are really saved? Okay? Kaya alam ng Diyos kung sino yung saved. Alam ng Diyos kung sino yung hindi saved. Tingnan niyo ang sabi ng John chapter 10 verse 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pastures. Alam niyo, dito ho papasok yung tinatawag na foreknowledge ng Diyos. God knows who is saved. Alam ng Diyos kung sino yung saved. Alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya. Alam ng Diyos kung sino yung nagre-reject sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung nagkukunwari lang na sila'y saved. At alam ng Diyos kung sino yung mga tunay na saved. Tunay na ligtas. And then, pang-apat, He knows who is going to be saved. Or who is going to get saved. Well, alam ng Diyos kung sino yung maliligtas talaga. Okay? Based on His foreknowledge. Batay po sa kanyang kaalaman. Okay? So, He knows who is going to get saved. Okay? Now, wag tayong malito, wag tayong maligaw dito. Okay? Pastor, alam pala ng Diyos kung sino yung maliligtas. Kaya ako ba, kahit ba ako hindi sumampalataya, maliligtas pa rin ako? Hindi po ganon. Okay? Batay sa kaalaman ng Diyos at alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya, alam ng Diyos kung sino yung totoo sa kanyang sarili, na talagang tinanggap niya, sinampalatayanan niya ang Panginoong Hesus ng buong puso, nagsisi ng kasalanan, tumanggap sa Panginoong Kristo, sinampalatayanan ng Panginoon na walang ibang tagapagligtas, maliban lamang sa Panginoong Kristo. At yan ho'y alam na ng Diyos simula pa hanggang sa katapusan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ibinigyan pa rin tayo ng Diyos ng kalayaan o yung tinatawag na free will na tayo manampalataya, tayo tumanggap sa Panginoon, tayo kumilala sa Panginoong Kristo. So, nakikita ho natin ang katotohanan na hindi pwedeng tanggihan ni naman, alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Okay? Kaya shepherds, detection. Okay? So, sovereign distinction, yung pagkakaiba natin, pagkakaiba na yung bang alam natin kung sino yung Panginoon natin, alam natin kung sino yung talagang sinampalatayanan natin, and also alam ng Panginoon kung sino yung sa Kanya, alam ng shepherd kung sino yung kanyang mga tupa, and then pangatlo, not only the shepherd's detection, but number 3, nakita natin the sheep's direction. The sheep's direction. Ang sabi ng Bible, and they follow me. At sila'y sumusunod sa akin. Okay? Now, tandaan natin, He doesn't follow us. We follow Him. Hindi ang Diyos ang sumusunod sa atin. Tayo ang sumusunod sa Kanya. He is the Lord. He is the Master. He charts the course. He sets the direction. Okay? Hindi niya tinatanong sa atin where we want to go. He doesn't ask us where we want to go, but He tells us where to go. Tinasabi niya sa atin saan tayo pupunta, ano yung direksyon. Siya po ang nagtuturo niyan sa atin. Kaya doon sa 3, to Him the porter openeth, and the sheep hear His voice, and He calleth His own sheep by name. At ang sabi ng Bible, and He leadeth them out. Pinangungunahan.
ginagabayan, tinuturo yung direksyon. Always remember that He is the leader, we are the followers. Siya ho yung tagapanguna, tayo yung mga tagasunod lamang. Okay? Verse 4, and He putteth forth His own sheep, He goeth before them, and the sheep follow Him, and they know His voice. Verse 5, and a stranger will they not follow. Now, dahil po dito, makikita ho natin, alam natin kung sino yung pinaniwalaan natin. Yung ating great shepherd, the Lord Jesus Christ. And the shepherd, kilala niya tayo. Kilala niya kung sino yung kanyang mga tupa. Okay? And then pangatlo, ay makikita po natin, yung mga tupa, merong direksyon. Kung susundan natin ang Panginoon sa direksyon na Kanyang tinuturo sa atin, na tinatatahakin natin, hindi tayo maliligaw. Okay? Paano? Pakinggan nyo yung tinig ng ating shepherd, the Lord Jesus Christ, His voice, His Word of God, yung Kanyang gabay, yung Kanyang patnubay. Siya ho yung susundan natin, hindi tayo ang susundan ng shepherd. Tayo ang sumusunod sa shepherd. Okay? Hindi tayo yung mga uri ng mga Kristiyano na tayo ang masusunod sa buhay natin. Kung saan ko man pumunta, saan man ako tumungo, saan man direksyon ng tahakin ko, bahala ako doon. Hindi po ganon. Tandaan natin, ang shepherd natin, ang Panginoong Jesus, ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon na ating dadaanan. Kaya ang sabi, He leadeth them out. Pinagabayan niya sila, pinangungunahan niya sila. Okay? Kaya dahil po dito, we should all be followers of Christ. Kung tayo tunay na mga tupa ng Panginoon, tayo susunod sa ating Panginoon. We will follow our shepherd, we will follow our Savior. And that should be our desire. Yan po yung dapat na maging desire natin. And that should be our primary concern. Yan po yung pangunahing concern natin, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Every minute of every day, we should be busy doing one thing. And what is that? Following Christ. Susundin natin si Kristo sa ating buhay. Kaya minaawit natin, where He leads me, I will follow. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Magandang umaga po. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Naming Ama, maraming salamat po sa iyong biyaya, patnubay, pangunguna, gabay sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, kalakasan, kaunawaan. Pagpalain mo patuloy ang aming mga buhay at nalalaman ho namin na kilala niyo po ang iyong mga tupa at kami kabilang sa iyong mga tupa. At dalangin po namin ay lagi na mapagsikapan po namin, Panginoon, na masunod namin kayo sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, pananampalataya, paglilingkod. Kasama na po ang aming pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Purihin po ang iyong pangalan. Nawa po, pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran ngayon na nakasubaybay sa programang ito. At ito po ay araw ng aming pagsamba at masumpungan mo po na ang aming puso ay nakalaan sa iyo, na kami susunod sa iyong salita, uunahin namin kayo, hahanapin, paglilingkuran, at sasambahin. Kayo po nawa ang patuloy na maluwalhati, patuloy na gumawa at kumilos sa aming mga buhay, at aming pong patuloy na dinadalangin ng kapayapaan sa Jerusalem at kaligtasan ng mga lahing Hudyo, at ganoon din naman ang kaligtasan ng iba't ibang lahi sa buong mundo at maging dito sa aming bansang Pilipinas. Purihin po ang iyong pangalan, iyong patnubayan ng lahat ng mga pastor na mga ngaral sa likuran ng mga pulpito. Bigyan mo ng kapangyarihan, karunungan, at pagpalain mo po ang bawat mga miyembro, Panginoon, na dadalo sa mga gawain ng pananambahan ngayong umaga pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. Mula po dito sa Maranatha International Baptist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Ramiro Adona. Pagpalain po tayo ng Panginoon.